Hi, my name is Elmira A. Velasco. Let's talk about the benefits and disadvantage of franchisee of service. Mga disadvantage. Number 1, nakakadismayang proyekto at kita or disappointing projects and revenues. Maaaring hindi umabot ang inaasahang kita o maaaring hindi maganda ang performance ng negosyo. Halimbawa na lamang nito ay nag-franchise ka ng isang cleaning service business, pero dahil sa hindi magandang lokasyon o kakulangan ng marketing, mababa ang bilang ng mga kliyente at maliit ang kinikita. Hindi mo naabot ang target na kita na ipinangako ng franchisor. Number 2, pagpasok ng mga kakompetensya at saturation ng franchise o encroachment and franchise saturation. Maraming magkakatulad na negosyo sa isang lugar, kaya nagiging mahirap ang kompetisyon. Halimbawa na lamang nito ay maraming mobile car detailing services na malapit sa isa't isa, kaya nagiging mahirap para sa isang bagong franchise na makakuha ng sapat na kliyente. Ang market ay saturated na. Number 3, mataas na rate ng pagkabigo at hindi patas na pagwawakas ng kontrata o high feature rate and unfair sa termination. Maraming franchise ang nabibigo at maraming hindi patas ang pagtrato ng franchisor sa isang franchisee kung mabigo ang negosyo. Halimbawa na lamang nito ay hindi maayos ang suporta ng franchisor sa isang franchisee, kaya nagsara ang negosyo at nawala ng malaking puhunan ang franchisee. Bukod pa rito, hindi maayos ang pagwawakas ng kontrata, kaya karagdagang gastos ang franchisee. Number 4, kakulangan ng kontrol sa trabaho o lack of perceived control over their jobs. Limitado ang kontrol ng franchisee sa mga desisyon ng negosyo. Halimbawa na lamang nito ay gusto ng franchisee na mag-offer ng discounted rates para sa mga senior citizen, pero hindi pinapayagan ng franchisor dahil hindi nakapaloob sa kanilang branding guidelines. Number 5, hindi makatotohanang inaasahan sa kita at tubo. Unrealistic expectation about revenues and profits. Mayroong mga hindi makatotohanang inaasahang sa kita at tubo na maaaring hindi maabot. Halimbawa na lamang nito ay ipinangako ng franchisor na malaki ang kita sa loob lamang na 6 na buwan. Pero dahil sa hindi magandang pamamahala ng franchisee o iba pang mga kadahilanan, hindi ito natupad. Dito ay may trivia tayo. So dito, mahalagang tandaan na ang mga ito ay mga potensyal na disadvantage lamang. Ang tagumpay ng isang franchisee ay nakasalalay sa maraming mga salik, kabilang na ang pagpili ng tamang franchisee, mahusay na pamamahala, at ang pagsunod sa mga patakaran ng franchisor. Ang pag-aaral ng kontrata at pag-unawa sa mga panganib ay mahalaga bago magpasya ng mag-franchise. Mga benepisyo ng pagiging franchisor ng serbisyo. Number 1, paggamit ng business format para sa pagpapalawak at pagtaas ng kita, or leverage the business format to gain expansion and revenues. Ang franchising ay isang mabisang paraan para mapalawak ang negosyo nang hindi kinakailangan mamuhunan ng malaki sa bawat branch. Halimbawa, isang sikat na salon ang nag-franchise ng kanilang negosyo. Dahil dito, mas marami silang branches na nagbubukas at mas tumataas ang kanilang kita mula sa mga royalty fees at ipapangbayad mula sa mga franchises. Number 2, pagpapanatili ng pagkakapareho sa mga outlets or maintains consistency in outlets. Tinutukoy ng mga franchisor ang mga standards at guidelines para sa lahat ng branches, kaya't pantay-pantay ang kalidad ng serbisyo. Halimbawa,
Isang kilalang fast food chain ang nagpapanatili ng parehong menu, recipe, at customer service standards sa lahat ng kanilang branches sa buong mundo. Ito ay nagbibigay ng pare-parehong karanasan sa mga customer kahit saan sila kumain. Number 3, pagkuha ng kaalaman sa lokal na merkado or gains knowledge of local markets. Ang mga franchises ay mayroong malapit na ugnayan sa kanilang mga lokal na merkado, kaya't nakakakuha ng mahalagang impormasyon ang franchisor. Mga disadvantage ng pagiging franchisor ng serbisyo. Number 1, kahirapan sa pagpapanatili at pagganyak sa mga franchisee or difficulty in maintaining and motivating franchisee. Maaaring mahirap panatilihin ang motibasyon at pagsunod sa mga standard ng franchisee. Halimbawa, isang kumpanya ng fast food ang nagkakaproblema sa pagpapanatili ng mataas ng kalidad ng serbisyo sa lahat ng kanilang mga branches. Dahil sa iba't ibang antas ng pagganap ng mga franchisee, ang ilan ay masipag, ang iba naman ay pabaya. Number 2, mga iskandalo at alitan na nakakaapekto sa reputasyon or highly publicized disputes and complex. Ang mga negatibong balita o alitan sa pagitan ng franchisor at franchisee ay maaaring makasira sa reputasyon ng buong brand. Halimbawa, isang malaking alitan sa pagitan ng isang franchisor at franchisee na nagresulta sa negatibong coverage sa media na nakakaapekto sa sales ng lahat ng branches ng kumpanya. Number 3, posibilidad ng hindi pare-parehong kalidad na nakakasira sa pangalan ng kumpanya o possibility of inconsistent quality that can be undermine the company name. Ang pagkakaiba ng kalidad ng serbisyo sa bawat branch ay maaaring makasira sa reputasyon ng kumpanya. Halimbawa, isang chain ng mga car repair shop ang may problema sa inconsistency ng serbisyo. Ang ilang branches ay nagbibigay ng mataas na kalidad ng serbisyo, habang ang iba naman ay mababa ang kalidad, na nakakaapekto sa pangkalahatang reputasyon ng brand. Number 4, pagkontrol sa relasyon sa mga customer sa pamamagitan ng intermediary. Control of customer relationship of intermediary. Ang franchisor ay may limitadong kontrol sa kung paano nakikipag-ugnayan ang mga franchisee sa kanilang mga customer. Halimbawa, isang kumpanya ng hotel ang nahihirapan sa pagpapanatili ng isang consistent na customer experience dahil sa iba't ibang paraan ng pagtrato ng mga franchisee sa kanilang mga bisita. Ang ilan ay mas maganda ang customer service kaysa sa iba. Ang mga ito ay mga hamon na kailangan nilang harapin ng mga franchisor. Ang mahusay na komunikasyon, suporta at pagsasanay sa mga franchisee ay mahalaga upang maiwasan ang mga negatibong epekto ng Table 7.1, Advantage and Disadvantage of a Franchisee. Franchisee Advantage. Established product. Mayroon ng kilalang produkto o serbisyo. Halimbawa, kung nag-franchise ka ng isang kilalang brand ng kape, hindi mo na kailangan mag-imbento ng bagong produkto. Mayroon ka ng established na brand at customer base. Second, technical assistance. Mayroong suporta mula sa franchisor sa mga technical na aspeto ng negosyo. Halimbawa, kung may problema ka sa pag-opera ng isang franchise, maaari kang humingi ng tulong sa mga franchisor. Number 3, quality standards. Mayroong mga itinaktang pamantayan sa kalidad ng produkto o serbisyo. Halimbawa, ang franchisor ay nagtatakda ng mga pamantayan sa kalinisan at kalidad ng pagkain sa kanilang mga restaurant. Number 4, lease operating capital.
Mas mababa ang puhunan na kailangan kumpara sa pagsisimula ng isang bagong negosyo mula sa simula. Halimbawa, hindi mo na kailangang mag-invest ng malaki sa pag-develop ng inyong brand o paggawa ng mga marketing materials. Number 5, opportunities for growth. Mayroong pagkakataon na mapalawak ang negosyo. Halimbawa na lamang nito ay maaari kang magbukas ng maraming branches ng inyong mga franchise. Number 6, cooperative advertising advantage. Nakikinabang sa mga bintahan ng mga sama-samang pag-aanunsyo. Halimbawa, ang franchisor ay nag-aanunsyo sa national level na nakikinabang din sa lahat ng mga franchisee. The next one is a disadvantage of a franchisee. Number 1, additional fees. Kailangan magbayad ng karagdagang bayad sa franchisor. Halimbawa, kailangan mong magbayad ng royalty fees, advertising fees, at iba pang bayad sa franchisor. Second, less of control. Limitado ang kontrol sa mga desisyon ng negosyo. Halimbawa, hindi mo maaaring baguhin ang menu o ang branding ng inyong franchise nang walang pahintulot ng franchisor. Third is difficult of terminate. Mahirap mawakasan ang kontrata ng franchise. Halimbawa, may mga penalty fees na kailangan bayaran kung gugustuhin mong wakasan ang kontrata. Number 5, fall performance. Ang performance ng inyong franchise ay nakadepende rin sa performance ng mga branches. Halimbawa, kung may negatibong balita tungkol sa isang branch, maaari itong makasira sa reputasyon ng lahat ng branches. The next one is a franchisor advantage. The first one is a rapid expansion. Mabilis na pagpapalawak ng negosyo. Halimbawa, maaaring mabilis na mapalawak ang negosyo sa mga pamamagitan ng pagbibigay ng mga franchise sa iba't ibang lugar. Second is diversified risk. Mababawasan ang panganib sa pananalapi. Halimbawa, hindi ka lang nakadepende sa isang lokasyon o branch. The next one is cost economies. Nakakatipid sa mga gastos sa operasyon. Halimbawa nito is hindi mo na kailangan mag-invest ng malaki sa bawat branch. Next one is cooperative advertising. Nakikinabang sa sama-samang pag-aanunsyo. Halimbawa na lamang nito as mas malakas ang impact ng advertising kung pinagsama-sama ang resources ng lahat ng mga branches. The next one is employees issues. Mayroong mga issue na kailangang harapin sa mga empleyado. Halimbawa na lamang nito is kailangan mong tiyakin na ang lahat ng iyong mga empleyado ay maayos na sinasanay at ginagabayan. The disadvantage of a franchisor. First is loss of control. Dito naman is limitado ang kontrol sa mga operasyon ng mga franchisee. Next one is halimbawa nito is maaaring hindi pare-pareho ang kalidad ng serbisyo sa lahat ng mga branches. Next one is reduced profit. Nababawasan ang kita dahil sa pagbabahagi ng kita sa mga franchisee. Halimbawa, kailangan mong magbigay ng bahagi ng iyong kita sa mga franchisee bilang royalty fees. Next one is legal issues. Mayroong mga legal na issue na kailangang harapin. Halimbawa na lamang nito is kailangan mong tiyakin na ang lahat ng inyong mga kontrata ay legal at maayos. Next one is recruitment. Mahirap maghanap ng mga kwalipikadong franchisee. Halimbawa na lamang nito ay kailangan mo magsagawa ng maayos na proseso ng pagpili upang matiyak na ang pipiliin mong franchisee ay may kakayahan at dedikasyon sa pagpapatakbo ng kanilang mga negosyo. Agents and brokers agents.
Ang teksto ay nagsasabi na ang isang agent ay isang intermediary, tagapamagitan na kumikilos para sa service provider o principals, na otorisado na gumagawa ng mga kasunduan sa pagitan ng mga customer at mga principals. Ang mga agent ay hindi direktang nagbibigay ng serbisyo, kundi ibinibigay nila ang karapatan sa mga principals. Halimbawa, real estate agent. Isang real estate agent ang kumikilos bilang intermediary sa pagitan ng isang nagbebenta ng lupa at isang bumibili. Hindi direktang nagbibenta ng lupa ang agent, ngunit siya ang naghahanap ng mga potential na buyer at tumutulong sa paggawa ng kasunduan sa pagitan ng buyer at seller. Ang agent ang kumikita ng komisyon mula sa transaksyon. Next one is insurance agent. Isang insurance agent ang kumikilos bilang intermediary sa pagitan ng isang insurance company or principal at ng isang customer na gustong bumili ng insurance. Hindi direktang nagbibigay ng insurance ang agent, ngunit siya ang nagpapaliwanag sa mga pulisiya at tumutulong sa customer na pumili ng angkop na plano. Kumikita ang agent ng komisyon mula sa bawat benta. Next one is a travel agent. Isang travel agent ang kumikilos bilang intermediary sa pagitan ng mga airlines companies, hotels, at iba pang service providers or principals at ng mga customers na gustong mag-book ng flights, hotels, at tours. Hindi direktang nagbibigay ng flights o hotel rooms ang travel agent, ngunit siya ang nag-aayos ng mga bookings at kumikita ng komisyon mula sa transaksyon. Sa madaling salita, ang isang agent ay isang taong nag-uugnay sa mga customer, sa mga providers, ngunit hindi siya ang direktang nagbibigay ng serbisyo. Ang kanyang trabaho ay ang paggawa ng mga kasunduan at pagkuha ng komisyon. Mga agent sa mga international na merkado. Ang teksto ay nagpapaliwanag na ang agent ay kadalasang ginagamit sa mga international na kalakalan. Karaniwang silang kumukuha ng order para sa isang producer at kumikita ng komisyon. Hindi sila nagmamay-ari ng mga kalakal. Ibig sabihin, ang kanilang kapital ay hindi nakatali sa mga produkto. Gayunpaman, ang mga stocklist agents ay nag-iimbak ng mga kalakal, ngunit ang pagmamay-ari ay nananatili sa mga producer. Ang estratehiyang ito ay ginagamit kung kailan na mabilis ang pagpasok ng mga produkto sa merkado pagkatapos mailagay ang order, halimbawa mga pagkain. Isang halimbawa pa nito, isipin ng isang kumpanya sa Pilipinas na nag-e-export ng saging sa Japan. Maaaring gumamit sila ng isang agent sa Japan na responsable sa paghahanap ng mga buyer, pag-aayos sa mga detalye ng paghahatid at pagtiyak ng maayos ang pagdating ng mga saging sa mga customer. Ang agent ay hindi nagmamay-ari ng mga saging, ngunit kumikita siya ng komisyon mula sa bawat transaksyon. Mga hamon sa pamamahala ng mga agent. Ang pagsasanay sa mga agent ay maaaring maging mahal at mahirap dahil sa malalayong distansya. Mahirap ding kontrolin at motibasyon sila dahil sa pisikal na distansya. Halimbawa, ang kumpanya ng saging sa Pilipinas ay kailangang mamuhunan ng oras at pera sa pagsasanay sa kanilang agent sa Japan. Kailangan din nilang magkaroon ng malakas na sistema ng komunikasyon at monitoring upang matiyak na maayos ang pagganap ng agent. Ang malaking distansya ay maaaring maging hadlang sa direktang komunikasyon at pagsubaybay sa trabaho ng agent.
Sa madaling salita, ang paggamit ng mga agent sa international na kalakalan ay may mga benepisyo tulad ng pagpapalawak ng market, reach at pagbawas ng panganib sa pananalapi. Gayunpaman, mayroon ding mga hamon lalo na sa pagsasanay, pamamahala at pagpapanatili ng maayos na komunikasyon sa mga agent na nasa malalayong lugar. Ang teksto ay nagsasabi na ang broker ay intermediary o tagapamagitan na nag-uugnay sa mga mamimili o buyers at nagtitinda o seller. Habang tumutulong sa negosyasyon, binabayaran sila ng panig na umupa sa kanila. Bihira silang maging kasangkot sa pagpupundo o pag-aasyom ng risk at hindi sila pangmatagalang kinatawan ng mga mamimili o nagtitinda. Mga halimbawa, real estate broker. Isang real estate broker Mga halimbawa, real estate broker. Isang real estate broker ang nag-uugnay sa isang taong gustong bumili ng bahay at sa isang taong gustong magbenta ng bahay. Tumutulong ang broker sa negosyasyon ng presyo at iba pang mga kondisyon ng pagbibinta. Binabayaran siya ng alinman sa buyer or seller o pareho, depende sa kasunduan. Hindi siya nagmamay-ari ng mga ari-arian at hindi siya nag-a-assume ng risk sa transaksyon. Next one is stockbroker. Isang stockbroker ang nag-uugnay sa mga taong gustong bumili o magbenta ng mga stock sa stock market. Tumutulong ang broker sa paglalagay ng mga order at pag-execute ng mga transaksyon. Binabayaran siya ng kanyang kliyente based sa commission. Hindi siya nagmamay-ari ng mga stock at hindi siya nag-a-assume ng risk sa mga investment ng mga kliyente. The next one is insurance broker. Isang insurance broker ang nag-uugnay sa mga kliyente sa iba't ibang insurance companies. Tumutulong siya sa pagpili ng mga pinakaangkop na insurance plan at sa pag-aayos ng mga papeles. Binabayaran siya ng mga kliyente base sa komisyon na natatanggap niya mula sa insurance company. Hindi siya nagmamay-ari ng mga insurance company at hindi siya nag-a-assume ng risk sa mga pulisiya ng kanyang mga kliyente. Sa madaling salita, ang isang broker ay isang tagapamagitan na tumutulong sa negosyasyon sa pagitan ng mga mamimili at nagtitinda, ngunit hindi siya direktang kasangkot sa transaksyon. Maliban sa pagtulong ng negosasyon, ang kanyang bayad ay komisyon at hindi siya nag-a-assume ng risk. Ang kanyang relasyon ng buyer at seller ay kadalasang panandalian lamang. Mga advantage at disadvantage of agents and brokers. Advantage na mabawasan ang gasto sa pagbebenta at distribution. Reduce selling and distribution costs. Ang paggamit ng mga agent at broker ay maaaring magbawas sa gastos sa pagbebenta ng distribution dahil hindi na kailangan ng kumpanya na magkaroon ng malaking sales force. Halimbawa, isang kumpanya ng damit na nagbibenta ng mga produkto sa ibang bansa ay maaaring gumamit ng mga agent para ibenta ang kanilang mga produkto. Hindi na kailangan magdala ng mga sales representative sa ibang bansa kaya makakatipid sila sa gastos sa paglalagay at sahod. Number 2, ang intermediary ay mga espesyal na kasanayan at kaalaman. Intermediary position of special skills and knowledge. Ang mga agent at broker ay may espesyal na kaalaman at kasanayan sa lokal na merkado kaya mas epektibo ang pagbebenta at distribution. Halimbawa nito ay isang kumpanya ng pagkain na gustong magbenta ng mga produkto sa isang bagong merkado at maaaring gumamit ng isang lokal na agent na may kaalaman sa mga kagustuhan ng mga mamimili sa lugar na iyon. Number 3,
kaalaman sa lokal na merkado, knowledge of local markets. Ang mga agent at broker ay may malawak na kaalaman sa lokal na merkado, kaya mas alam nila kung ano ang mas produkto at serbisyo ang kailangan ng mga mamimili. Halimbawa na lamang nito ay isang kumpanya ng teknolohiya na gustong magbenta ng mga produkto sa isang bagong merkado ay maaaring gumamit ng isang lokal na agent na may kaalaman sa mga uso at pangangailangan ng mga mamimili sa lugar na iyon. Number 4, pagpipilian ng customer o customer's choice. Ang paggamit ng mga agent at broker ay nagbibigay ng mas maraming pagpipilian sa mga customer. Halimbawa na lamang nito, ang isang customer ay mas maraming pagpipilian kung saan bibili ng produkto dahil sa paggamit ng mga agent at broker. The next one is disadvantage. First is kawalan ng kontrol sa presyo at iba pang aspeto ng marketing. Loss of control, overpricing, and other aspect of marketing. Ang paggamit ng mga agent at broker ay maaaring magresulta sa kawalan ng mga presyo at iba pang aspeto ng marketing. Disadvantage o kawalan ng kontrol sa presyo at iba pang aspeto ng marketing o loss of control over pricing and other aspect of marketing. Ang paggamit ng mga agent at broker ay maaaring magresulta sa kawalan ng kontrol sa presyo at iba pang aspeto ng marketing. Halimbawa na lamang nito, ang isang kumpanya ay maaaring mawala ng kontrol sa presyo ng kanilang mga produkto kung ang mga agent ay nagbibenta ng mga ito sa mababang presyo. Second is pagre-representa ng maraming service principals or representation of multiple service principals. Ang mga agent at broker ay maaaring mag-represent ng maraming kumpanya, kaya maaaring hindi nila maibigay ang buong atensyon sa isang particular na kumpanya. Halimbawa, ang isang agent ay maaaring mag-represent ng maraming kumpanya ng pagkain, kaya maaaring hindi niya maibigay ang buong atensyon sa isang particular na kumpanya. Ang paggamit ng mga agent at broker ay may mga bintahan at advantage o benepisyo. Mahalagang timbangin ang mga ito ay bago magdesisyon kung gagamit o hindi ang mga agent at broker. The next one is new services and entertainment service of electronic channels to achieve effectiveness of distribution. So dito ito yung mga electricong channel na kung saan ang teksto ay nagsasabi na ang mga serbisyo ng balita at ang libangan ay gumagamit ng mga elektronikong channel para maging epektibo ang distribusyon sa kanilang mga kliyente o subscriber. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng wireless of cable leakage. Ang mga serbisyo ng balita ay maaaring mag-ugnay sa mga kliyente sa pamamagitan ng mga ito. Ng mga telefight, telefax o iba pang paraan, ang wireless leakage gamit ang mga signal TV ay maaaring makita sa tulong ng mga decoding device or kaso ang mga serbisyo ng libangan at distribution ay ginagawa sa pamamagitan ng mga cinematographic films, video films at audio disc, audio cassette, radio, broadcast, or television or cable television at iba pa. Ang mga halimbawa nito is serbisyo ng balita. So dito ang isang news agency ay maaaring magpadala ng mga balita sa mga news outlets sa pamamagitan ng satellite or cable leakage. Maaaring gamitin din nila ang internet para magpadala ng mga balita in real time. Next one is serbisyo sa libangan. Ang isang streaming service tulad ng Netflix or i1TFC ay naghahatid ng mga pelikula at palabas sa mga subscriber sa pamamagitan ng internet. Ang mga broadcast television station naman ay gumagamit ng radio,
waves para magpadala ng mga signal sa mga television ng manonood. Ang pagbili ng DVD o Blu-ray discs ay isa ring halimbawa ng paggamit ng elektronikong channel para sa distribution ng mga serbisyo at libangan. Ang pag-download sa mga kanta mula sa mga online music stores ay isa pang halimbawa. Sa madaling salita, ang teksto ay nagpapakita ng iba't ibang paraan kung paano na ipamamahagi ang serbisyo ng balita at libangan sa modernong panahon gamit ang teknolohiya. Ang mga paraang ito ay nagiging epektibo at mabilis dahil sa pag-unlad ng teknolohiya. Ang internet ay geographically dispersed market. Ang pangunahing bintahan ng mga internet ay mga niche products ay umaabot sa mas malawak na audience. Mayroon ding mababang barriers to entry dahil mababa ang gastos sa pagsisimula. Ginagamit din ang mga e-commerce technology para sa payment at shopping software. Mga halimbawa nito ay ang pagbibenta ng mga produktong gawa sa kamay. Isang artisan na gumagawa ng mga produktong gawa sa mga kamay ay maaaring magbenta ng mga ito online sa pamamagitan ng mga platform tulad ng Shopee at Lazada. Dahil sa internet, maaari niyang maabot ang mga customer sa buong mundo dahil hindi lang sa kanyang lokalidad. Next one is pagbibenta ng serbisyo. Isang freelancer na graphic designer ay maaaring mag-advertise ng kanyang serbisyo online at maghanap ng mga kliyente sa buong mundo. Hindi na kailangan ng physical office para makapagbigay ng serbisyo. Next one is pagbibenta ng pagkain. Isang restaurant ay maaaring mag-offer ng online ordering at delivery service sa pamamagitan ng mga food delivery apps tulad ng GrabFood o Foodpanda. Dahil dito, mas marami siyang maaabot na customer kahit na limitado ang kanyang physical location. Next one is pagbibenta ng Scottish salmon. Ang isang kumpanya ng isda at Scotland ay maaaring magbenta ng Scottish salmon online sa mga customer sa buong mundo. Dahil sa internet, hindi na kailangan ng malaking network na mag-distributor para maabot ang mga customer sa ibang bansa. Sa madaling salita, ang internet ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga negosyo na mapalawak ang kanilang market reach at mabawasan ang kanilang gastos sa distribution dahil sa mababang barriers to entry. Mas madali na para sa mga maliliit na negosyo na makakapagkompetensya sa mas malalaking kumpanya. Ang paggamit ng e-commerce technology ay nagpapadali sa mga transaksyon at nagbibigay ng mas maginhawang karanasan sa mga customer. The next one is yung mga usong electronicong distribution ng mga serbisyo sa pagpapahintulot. Ang teksto ay nagsasabi na mayroong malaking pagbabago sa komersyo at pagkonsumo na nakikinabang sa distribusyon sa pamamagitan ng internet. Ang mga hotel chain ay patuloy na namumuhunan sa kanilang mga website at mag-aalok ng direktang link sa mga piling customer o wholesaler. Ang pagtaas ng occupancy ay magbabawa sa markup na hinihingi ng wholesaler, kasama na ang pangangailangan para sa wholesaling sa pangkalahatan. Halimbawa na lamang nito is a Booking.com, Agoda, Expedia. Ang mga online travel agency na ito ay nagbibigay ng direktang access sa mga customer para mag-book ng hotel rooms, hindi na kailangan dumaan sa mga travel agent o wholesaler para mag-access ng mga hotel rooms. Nababawasan ang gastos at mas maraming pagpipilian ng mga customer. The next one is hotel website.
Dito, maraming hotel chain ang may sarili ng website kung saan direktang makakapag-book ang mga customer at nagbibigay ito ng mas personalized na karanasan at mas madaling proseso ng booking. The next one is wholesale partnership. Dito naman, ang mga hotel chain ay maaari pa rin makipag-partner sa mga wholesaler, ngunit ang pagtaas ng direktang booking mula sa mga customer ay nagbabawas ng kanilang pagdepende sa mga wholesaler. Mas maraming control ang mga hotel sa kanilang presyo at marketing strategies. Next one is pagbababa ng presyo. Dahil sa direktang connection sa mga customer, mas mababa ang presyo na inaalok ng mga hotel kumpara sa pagdaan ng mga wholesaler. Ang mga wholesaler ay naglalagay ng markup sa presyo, kaya ang pag-alis nito ay nakikinabang sa mga customer. Sa madaling salita, ang paggamit ng internet ay nagbabago sa paraan ng pagbibenta ng mga serbisyo at industriya ng pagpapahintulot nito. Ang mga hotel chain ay mas direktang nakikipag-ugnayan sa kanilang mga customer na nagre-resulta sa mas mababang gastos, mas maraming pagpipilian at mas personalized na karanasan para sa mga customer. Ang pagtaas ng occupancy ay nagbibigay ng mas maraming negotiating power sa mga hotel chain na nagre-resulta sa mas mababang presyo para sa mga customer. The next one is pagbabago sa industriya ng pagpapahintulot ng direktang ugnayan sa customer. Ang teksto na ito ay nagsasabi na habang patuloy na magiging matagumpay ang mga hotel sa pagbuo ng negosyo sa kanilang mga website, ang paglago ay hindi mangyayari sa gastos ng mga online travel agencies. Mas gusto ng mga turista na magkaroon ng malawak na pagpipilian ng mga ari-arian. Kaya available ang mga ito sa pamamagitan ng third-party online retailers. Ang mga bayad sa komisyon ng hotel sa mga intermediary ay ang pagpapalitan ng mga pay-for-performance programs and naglalayong baguhin ang market share at magbigay ng iba pang value-added services. Hahamunin ng mga hotel chain ang mga umiiral na malaking travel agencies sa kanilang serbisyo at benta at magbibigay ng oportunidad sa mga maliliit at katamtamang laki ng negosyo sa merkado. Ang halimbawa na lamang nito is Booking.com versus direct booking. Mas gusto ng maraming turista na gumamit ng Booking.com o Agoda dahil sa malawak na pagpipilian ng mga hotel at madaling paghahambingan ng presyo. So dito, gayunpaman, ang mga hotel ay nag-encourage ng direct booking sa kanilang website para makaiwas sa pagbabayad ng komisyon sa mga party platforms. Next one is loyalty programs. So dito, maraming hotel chain ang may sarili ng loyalty program para hikayatin ang mga customer na mag-book ng direkta sa kanila. Nag-aalok sila ng mga dekwento puntos o iba pang perks sa mga miyembro ng kanilang loyalty program. The next one is pay for performance. Imbis na magbayad ng komisyon sa mga online travel agencies, ang mga hotel ay maaaring magbayad na lamang sa mga platform batay sa bilang ng mga booking na nagagawa nila. So dito ito ay isang mas cost-effective na paraan para sa mga hotel. The next one is paglago ng maliliit na negosyo. Dito naman ang pagtutok ng mga hotel sa direct booking ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga maliliit na negosyo na mag-alok ng mga value-added services sa mga customer tulad ng tour package o airport transfer. Sa madaling salita, ang industriya ng pagpapahintulot ay nagbabago dahil sa pamamagitan ng internet at kagustuhan ng mga customer na magkaroon ng mas maraming pagpipilian. Ang mga hotel chain ay naghahanap ng mga paraan para ma-maximize ang kanilang kita habang nagbibigay pa rin ng magandang karanasan sa mga customer. Ang pagbabagong ito ay nagbubukas din ng mga oportunidad
para sa maliliit at katamtamang laki ng negosyo o makipagkompetensya sa mas malalaking kumpanya. So dito ang pagiging mas komplikado ng distribution at ang karanasan ng mga hotel. So dito ang tinutukoy sa teksto is yung nagpapahiwatig na dahil sa pagdami ng mga paraan ng pagbibenta ng mga serbisyo ng hotel, online travel agency, direct booking sa website o partnership, pagmamanage ng display positioning. So dito kailangan ng mga hotel na maayos na maposisyon ng kanilang mga advertisement sa iba't ibang online platform. Kailangan nilang tiyakin na ang kanilang mga advertisement ay makikita ng kanilang mga target market. So dito sa madaling salita, ang pagiging mas komplikado ng contribution ay nangangailangan ng mas mataas na antas ng kasanayan at karanasan mula sa mga hotels kung magmamanage ng kanilang negosyo. Kailangan nilang maging mas mahusay sa paggamit ng iba't ibang channel para maabot ang kanilang target market at mapanatili ang kanilang competitiveness, ang pangunawa sa data analytics at paggamit ng mga teknolohiya para sa revenue management ay magiging mas mahalaga sa hinaharap. And thank you everyone.